Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at iniibitahan ko mga ako kayong tumayo at alam ko po kayo sasabihin po na magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Saan? Ang araw mo ba kung ano kung meron ngayon sa araw na ito? Araw ng mga puso saan? Sa paggising natin sa umaga, una nating inisip na mabati ngayong umagang ito na ang tunay na nagmahal sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Praise the Lord. Nais ko lang po i-share sa inyo in the book of Psalms 16 verse 11. Sabi po ng Lord, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasure forever. Sabihin nga po natin, in your presence there is fullness of joy. Once again, in your presence there is fullness of joy. Amen. Muli nga sa presensya po ng ating Diyos, ating mararanasan ng kagalakan na nanggagaling nga po sa ating Diyos. Amen. Sama-sama po tayo umawit ng papuring awit na may pag-ibig sa ating Diyos. And give the mighty hand of praise. My God. Hallelujah. Yes, Lord, we love you, God. We love your presence to praise God. Come on. Kahit po may palakpak namin ang aming kamay sa gusto lang magpuri sa ating Diyos. Yes, this our love song to you, O Lord Jesus. I love to be in the presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and pray. Once again, let's sing that word. I love to be in the presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice. Sa pagod natin sa naibigan sa ating mga dati, I love to be in the presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and praise the Lord. Yes, yes, yes. You set my feet to dancing. You fill my heart with joy.
Son, Abba Father, Lord Jesus. We know heaven is your throne and the earth is your footstool. We're here, O God, in your footstool. We are your worshiper, O Lord. The redeemed, worship you now at this moment. And this is your day na muli kami nagsama-sama sa iyong panambahan. We want to show to you our love. The love we bow down, we give reverence that we all know you are holy, you are Almighty God, the powerful God. Heavenly Father, Lord Jesus, now you're enthroned, you're looking to us. But truly you're hungered to see you, to worship you in spirit and in truth. This is our song to you, O God. We continue to humble our lives. We continue, Lord God, to show our love to you. Oh, we worship you, Abba Father, O Lord Jesus. We sing to you with reverence, O God. Hallelujah. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of
now, we know that we have the same Father whom we worship in heaven. To you are all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay malaya pong makakaupo. Masarap pong awitan po ang ating pong Diyos amang nasa langit. Amen po? And it is our confidence that our God knows our very situation right now, kahit ano pa po yung sitwasyon natin. And the Lord really understands. Naiinawunawaan ng Panginoon. Amen po? Naiintindihan po ba ng Panginoon? And this is the very nature po ng ating pong mga ama, no? Whatever po ang circumstances, ano man po nangyayari sa paligid, they know kilala nila kung sino po ang kanila pong anak. Kilala niya kung sino yung tatapitin niya. Kilala niya kung halimbawa kahit napakadami pong tao, alam niya kung kanino niya po ibibigay ang kanya pong mata. Amen po? Amen. And that is the confidence that we have in the Lord. Naalala ko nga po, magkwento lang ako ng konti, no? Nung when I was young, usaping ama din. When I was young, ako po ay lagi pong tumitingin sa aking tatay. And nung maliit po ako ay makatatay po talaga. I should say makatatay because sa lahat ng services niya, as in pagdadrive niya, nandun po ako. Kahit po yung mga renta-renta, nandun po ako. So I thought madali sa akin mag-drive. Mahirap po pala. Sobrang until now, hindi ko pa rin siya natutunan. Pero I thought, dahil po lagi kong kasama yung tatay ko, at nakikita ko yung ginagawa niya, madali ko siyang maintindihan. So hindi pala, mahirap po pala talaga. And then another thing is that dahil po, kapag po ang tatay ko yung kasama ko, alam kong hindi po ako magugutom. Alam niyo po yun? So to the point na kahit po nasa sugalan, nandun po ako. So when I was young, lahat po halos yata ng sugal ng tatay ko, alam ko. Kasi po ako po yung para pong assigned secretary niya. Treasurer. Anak, may pera pa ba tayo? O sabihin mo sa nanay mo, hingi ka dahil wala na talaga tayong pera. So, po yun, ganun po yung mga early days. Huwag kayong mag-alala, hindi na po ngayon. So, nung nakakilala po ako sa Panginoon, that's one of the things po na talagang nabago po sa akin. At nakita ko na, kasi alam niyo, yung pagbata ka, yung tingin mo sa tatay mo, perfect. Tama? And it's a good thing, it's an advantage kasi ang laki ng tiwala mo sa tatay mo. Pero nung nakakilala po ako sa Panginoon, doon ko nalaman na yung sugal ko pala hindi siya okay. So kapag binibigyan niya po ako ng baon, although it's offensive, lagi ko pong tinatanong, saan galing yan? Sa sugal ba? Kasi kung sa sugal siya, kahit maglakad ako, okay lang, basta hindi galing sa sugal. So that's the stand that I had before. Pero dahil alam kong love ako ng tatay ko, alam yung that confidence, gumagawa siya ng paraan para po yung binibigay niya po sa akin, hindi po galing sa sugal. So yun po. So, pagpalakpakan niya po natin yung mga tatay. Amen! And this morning po, pag kayo po tinanong ko, what is your first encounter when it comes to love? Paano niyo unang naranasan yung pagmamahal? Kasi ako, una ko siyang naranasan when someone gives it to me, and that's through the life of my father. Kasi nung bata ka naman, kung pinapalitan ka ng lampi ng nanay mo, or di ba po, they hug you, pero mararamdaman mo siya kapag meron ka ng isip, tama po? So kayo po, ano yung mga nung bata kayo, ano yung tingin nyo naiisip nyo na first encounter nyo na naramdaman nyo na mahal talaga kayo ng Panginoon? Na mahal kayo, kahit hindi po ng Panginoon, even within the family. Can you go back to that experience po na naramdaman nyo na nagkaroon nyo ng security na mahal ako ng taong to? And there is one common, I believe, na isang characteristic ng taong yan para masabi mong mahal ka niya, is that pinrovide niya yung isang bagay na wala ka. Kasi ma-appreciate mo lang siya kapag alam mo na wala ka na. Pero pag meron ka na nag-provide, hindi mo naman masyadong ma-appreciate. Pero most likely, yung binigay ng tao na sinasabi mong mahal ka, it's because yung binigay niya, wala ka. Amen po? And yun po yung ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. And what's really the meaning when it comes to saying, pag sinabi ng ating Diyos Ama sa langit that we have to walk in love. Ay, maglalakad ka naman pag mahal. And this is one of the topics that I admit, ang hirap po siya sa akin intindihin. Because alam niyo po yun, mahirap po in a sense na kapag meron ka ng notions ng pagmamahal, that means
ikaw, meron ka ng sariling definition mo ng pagmamahal. Kapag binigay sa'yo ng Panginoon, yung ibang definition niya ng pagmamahal, yung ibang bahagi nito, ano siya, lagi siyang bago on your part. Kasi, alam mo nag-i-exist siya, pero yung iba, kapag nandun na yung nakafocus yung tingin mo na, Lord, ito pala yun, ito ka pala, ganito ka pala bilang isang ama sa aming lahat. Nag-iiba yung perspective mo. So, that's the thing that we are going to talk today. So, ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin kung paano po ba talaga yung sinasabi kong how to walk in love. And this morning po, we will read on Ephesians 5:1-7. So the first one po na ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito is, of course, yung persona po ng ating pong Panginoon. And when we talk about the persona of our God, ito po yung characteristics niya. So that's what we see in the verse 1 of this Ephesians 5:1-7. And the next one po na ating pong pag-uusapan, so the second one is our pattern po. So let me just read po muna siguro yung Ephesians 5:1-7 says, verse 1 po, therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Third, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. And verse 5, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, and who is covetous, that has no inheritance in the kingdom of Christ and God. And verse 6, let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. And verse 7, therefore do not become partners with them. And verse 8, for at one time you were in darkness, or you were darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light. So dito po makikita po natin talaga that it was directly sinasabi sa atin we have to walk in light, and specifically sinabi po sa atin that for us to be able to walk in light, that means we have to walk in love. So ano po yung makikita po natin sa verses na ito na ating pong binasa? The first one po is, yung una po yung characteristics po ng ating pong Panginoong, specifically ng ating Diyos Ama bilang isang persona po. So ano po yung characteristics niya? And then pangalawa po, ano po yung, that's what we see in verse 1. And pangalawa po yung makikita po natin is the pattern. Ano yung sinet niya po sa atin na standards? Dahil siya po yung ama natin at tayo po yung anak niya, definitely may meron tayong model, may paggagayahan tayo. Kasi mga anak, gaya-gaya po talaga sila sa kanilang parents. You want it or not, talagang ang mga first values niya na mga, mannerisms niya, talagang ginagaya po nila sa kanilang mga magulang. Kaya po ang mga magulang, alam niyo na. Alam niyo na po gagawin. And then the third one, the third one po, it is perversion. Kung meron pong binigay na standard sa atin, meron pong hindi, dahil ang kaaway po ay masipag po siya sa pandadaya. Kung ano po yung kabaligtaran nun, yun po yung pinapakita niya sa iba. Kaya naman kahit kung binigyan po tayo ng standard, marami po sa atin ang naliligaw. And no one is exempted in that unless tayo po ay talagang pinalaya po ng Panginoon. At yung pang-apat po is ano po yung attitude natin towards it para po tayo po ay makaiwas sa mga maling daan. And the last one, of course, at kailangan po natin lagi pong i-discuss is yung penalty. Kung hindi po tayo susunod, ano po yung ating pong magiging consequence. So, sisimulan na po natin. Handa na po ba kayo? Amen. Handa na po ba tayo makinig? Amen. Ayan. So, this is for us, and I believe that as God speaks to everyone, yun po talaga ang pinapakita po or binibigay sa atin na mensahe ng Panginoon. And the first one po at sinasabi po natin is the persona. And that is in the verse 1, and ano po yung sinabi po sa verse 1 ng Ephesians 5:1. Therefore, be imitators of God as beloved children. Sa ating pong slide, follow God's example, therefore, as dearly loved children. So ano po yung makikita natin? Una sa lahat, meron po tayong characters dito, ang ating pong Diyos Ama, na nasa langit po, and of course, tayo po ay, ang
ang endearment dyan ay children. Tayo po yung mga anak. So itong mensahe na to, hindi po ito mag-a-apply sa mga tao po na hindi po naniniwala sa Diyos at hindi pa po tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Meron pa po ba ritong first-timers? Meron po bang first time na nakarinig po? Ayan. Wala naman po. Pero napakahalaga po na maintindihan natin na ang lahat po ng nakalagay po sa Bible, although God, ang ating Diyos, mamahal niya po ang lahat ng tao, pero po, meron pong mga requirements at meron pong, kumbaga, kailangan pong sundan para po talaga tayo makasunod po sa Kanya. And one of that is, para po tayo makalapit sa Kanya, ay tatanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Amen po. Pumalakpak nga po ang lahat po ng niligtas ng banal na dugo ng ating Panginoon. At dahil po tayo po lahat ay tumanggap, ito pong mensahe na to ay para sa atin. Because the children of God are only for those who are called children, those who tumanggap po sa ating pong Panginoon, Jesucristo. So, follow God's examples, therefore, as dearly loved children. So, sa mensahe na ito, tayo po ay binigyan po ng endearment bilang anak. At ang ating Diyos Ama po ay pinakikilala ang kanyang sarili bilang Diyos Ama. Diyos Ama. And alam po natin na kapag ganito po ang relationship ng isang dalawang tao, ikaw ay anak at siya ang tatay mo, it must be a very intimate relationship. Ibig sabihin, alam mo yung ginagawa nito sa bahay, alam mo yung mga small details about this person, alam mo kung kailan siya pinanganak, alam mo yung nagpapasaya sa kanya. It's an intimate relation. Tama po? And unless kilala po natin yung tao, doon lang po natin masasabi na itong taong talaga to is mahal ko talaga to or mahal niya ako because you have known the person for a very long time. Or meron kayong encounter na dalawa. So, ito po yung ipinapakita po na konteksto rito sa atin on the first verse po ng ating pong pinag-aaralan. And the next slide, sabi dyan po sa atin is that whoever does not love does not know God because God is love. And this is a very direct declaration po ng katotohanan. God is love. Wala na pong iba. Bakit? Kasi po, in the author po ng ating pong salita ng Panginoon, nagmula po talaga ang salitang pagmamahal sa ating pong Diyos Ama. At mababalikan po natin yan sa John 3:16. Ang sabi po doon, for God so loved the world, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Our Jesus Christ Himself is the living God. He was the sacrifice. Pero the one who initiate that, yung nagplano niyan, that's the God the Father. So kung without the plan ng ating pong Diyos Ama, hindi po talaga kumbaga may implement ang kanyang plano. And good thing, at talaga tayo pinagpala because Jesus Christ, when He was told na siya yung sacrifice, yes lang yung sagot niya sa Diyos Ama. Bakit? Dahil alam niyang anak siya. At wala siyang ibang gagawin na hindi po nakakapi sa ating pong Diyos Ama. And that's the nature of our Lord Jesus Christ. So, ito po yung ating pong pagbabatayan when it comes to that. So, ano pa po yung masasabi po natin na talagang makikita natin kung gaano po nagmahal po sa atin ng Diyos Ama. Ang istorya po nabanggit po ito ni Teacher Rin last week at istorya po ng 100 na tupa kung saan ang 99 po ay iniwan ng Panginoon at ikaw po yung isang nawawalang tupa. Tayo pong lahat yun, yung nawawalang tupa at iniwan ng Panginoon yung 99 just for you. And that is a physical illustration po or malinaw na illustration kung gaano kakamahal ng Panginoon. Hindi niya hayaang mawala ka. Pangalawa pong ilustrasyon na makikita po natin in the Bible is that kapag bago po tayo humingi sa Panginoon, alam niyo na po ang ibibigay niya sa atin. Bago ka pa magsalita. And that is in Matthew 18:12-14. And then the next one na makikita po natin is, alam niyo kung gaano po kaplanado ang Panginoon, ang ating Diyos Ama sa buhay po natin. Na mga oras po na iniligtas po tayo ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ipabalik na po sa langit, meron na po kagad siyang plano. At ano po yung plano niya? Hindi niya ka ikaw po iiwang mag-isa. Meron pong banal na spirito na sasama sa'yo. And lagi ako na-amaze, and personally talaga na-amaze on that part because ang grabe nung ganun ka-prepared ang Panginoon, ganun siya talaga ka-futuristic mag-isip. Hindi pa nangyayari, may plano na siya. And it's biblical at talaga pong ginawa ng ating pong Diyos Ama mula sa langit. And another thing is that, how will you know that God is really our Father?
Sabi po dito, His Spirit testifies to our spirit. And that's the reason why, kahit po tayo po ay magkakaiba po ng ginagawa sa buong maghapon, ngayong week na to, when we come together and when we share our testimonies, alam niyo yun, parang, alam mo ba, parang yan din yung mensahe sa akin. Uy, alam mo ba, yan din yung sinabi sa akin ng Panginoon. Yan din yung natutunan ko. Yan din yung sinabi sa akin. Yan din yung pinagagawa sa akin. And imagine, hindi naman tayo magkakasama po. Pero why is that the revelation of God is the same to all of us? And when we say that Jesus Christ is our Lord at sinasabi natin na totoo siya and faithful siya, every one of us will do agree because we have our own testimonies of God's faithfulness. Amen po? Is God your provider? And when we say that, I'm sure meron po kayong testimony sa inyo pong sa inyo pong isip kung paano po ang Diyos ay nag-provide po sa inyo. Because God revealed Himself to His children. Hindi po sekreto ang pagiging Diyos ng ating pong Diyos Ama. And another thing po, kung hindi pa po sapat yan, sabi ng ating pong Panginoon, kung ang iyong Diyos Ama, o kung ang iyong Ama dito sa lupa, kapag nanghingi ka, bibigyan ka, how much more ang inyong Diyos Ama sa langit? At kapag nanghingi ka, magbibigay ba siya ng isang bagay na ikapapahamak mo? Ang tunay na Ama, pag nanghingi po ba kayo, magbibigay po ba siya ng isang bagay na ikakapahamak mo? Never. Never. Hindi dahil may nagsabi sa kanya na gano'n ang pagiging ama niya because that's the nature of being a father. You will never give something to your children that will harm your children. At yan po ang nature ng mga ama dito sa lugar na ito. At saan galing ang nature niyan? In-import po yan sa inyo ng ating pong God the Father. Dahil yun ang nature niya, yan yung ini-import niya sa inyo na character niya. Mabuti po ba ang ating Diyos, Ama sa langit? Yes. Pwede po ba natin siyang muling palakpakan? And that's the kind of Father that we have in heaven. And then the next one po is, ano po yung pattern? Ano po yung sinet niya po na standard sa atin? When we are told to walk in love, ano po yung nakaset na standard sa atin? The first one is, walk in love, and that's in the verse when walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Alam niyo po, pag-uusapan pong walk in love, pag-uusapan po ng obedience, wala po talagang perfect example in the Bible, but the life of our Jesus Christ, kung paano niya po sinunod ang ating pong Diyos Ama. And laging babalik at babalik sa Kanya. At kapag po pag sinabi pong pagmamahal, you can never love someone without a sacrifice. Amen po? Mas malalim po ang pagsagot ito ng mga magulang. Kasi po, grabe po talaga ang sakripisyo ng magulang para sa anak. And yung mga anak, meron po tayong yung entitlement, na parang, dahil anak mo ako, kailangan i-provide to. Pagkain ko, baon ko, lahat ng hingin ko. Tapos kapag minsan, kapag hindi pa okay yung ugali ng anak, nagre-reklamo talaga siya pag hindi siya napagbigyan. Nung wala pa po tayo sa Panginoon, ganun po talaga tayo. Pero as we grow old, syempre nagbabago po. Naisip natin, especially ngayon, sa mga YN po dito, at talaga po medyo nag-take part na po at kumbaga nag-share na po sa family, medyo kinakabahan na po kayo pag wala po kayong pang-budget. And imagine, ngayon yun lang po natin yung nararanasan. How much more yung parents natin na pag tayo nagkakasakit, o kaya yung daily nila, talagang pinrovide po nila. Parang, paano yun nila nalagpasan? Diba? So, love is really a sacrifice. Sacrifice po. And this is done and pinakita po ng ating pong Diyos Ama when He gave His only begotten Son for us to be saved. Wala po siyang ibang pinili, hindi po siya nagbigay ng kahit anong pangalan, but Jesus, the name above all names po. Yan lang po ang binigay na pangalan sa langit kung saan po tayo maliligtas. At siya lang po ang tanging daan para po tayo po talaga ay maligtas. Yung sinasabi ko po sa inyo, it's not coming from me, it's really what's in the Bible. And what is the pattern again? We have to walk in the way of love, just as Christ loved us. Kung paano po ang Panginoong Jesucristo ay binigay ang kanyang buhay, nagsakripisyo para tayo maligtas. That's the kind of love na gagawin po natin. Maaaring sasabihin niyo sa akin, ang hirap naman po nun. Alam niyo po, mahirap po talaga yon kapag, lalo na pag wala po tayo sa Diyos Ama at hindi po tayo nakakilala po sa Panginoong Jesucristo. Pero ngayon
po na tayo po'y anak po ng ating Diyos at tayo po'y araw-araw po, linggo-linggo tinuturuan po sa panambahang ito at even in Monday to Saturday po, di ba? I'm sure kayo po'y nakikinig din po ng iba pong pangaral, ng ibang preachers that will help you to grow in the Lord. That will really help us. Ang Panginoon naman talaga tinutulungan ka niya para makasunod sa Kanya. It is still by His grace that you can follow His commandments. Amen po? Wala pong makakapagsabi dito na ako'y makakasunod sa Panginoon dahil magaling ako, malakas ako, matatag ako. Wala po talaga. Kahit ang tao magsasabi po niyan, hindi po yun totoo. And then the next one, that's the pattern that we are going to have. So we have to walk in love. Ano po yung pattern na yun? And to be specific, anong uri ng pagmamahal yun? The first one is forgiving. So ano po yung forgiving po? Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, meron pong pagpapatawad. And you cannot love without forgiving. Ang hirap po talaga magpatawad kapag, alam mo, hindi ka naman pwedeng magpatawad nang hindi ka nasaktan eh. Kasi ang qualification mo para ikaw yung magpatawad, dapat na agrabyado ka. Pero hanggang hindi ka na agrabyado, hindi ka pwedeng magpatawad. Do you know the sense of it? Sisingit ako ng konti dyan. Meron po kasi po, kami po ay may grab, yung driver po namin, nakabangga po. So sabi niya, naawa siya dun sa nakabangga kasi nga, ayaw niya na pagbayaran and all. Kasi po, yun, naawa siya in short, naawa siya doon. So ayaw niya pagbayaran. So sabi ko, hindi, paggawa ka ng police report, huwag mo pabayaran, pero just make sure you have police report. And sabi niya, siya yung nagdesisyon na, kasi po meron po akong pasahero, ganyan-ganyan. So in short, wala pong police report, wala. In my mind, during that time, ako po ay nasa salon. So basta po, hindi po ako makapag-reply kaagad sa kanya. And then I said, nainis ako pero alam niyo po, hindi ko naman pinapakita. Sabi ko, sige, what do you think is best, do it. Yun lang yung sinabi ko sa kanya. Pero alam niyo po yung how it is when it comes to forgiving. In my mind, bakit ikaw yung nagde-decision on that? Ikaw ba yung naagrabyado? In my mind, ikaw ba yung magpapagawa at kagastos after? Ako din naman. Alam niyo po yun? In short, yung forgiveness, yung sinasabi na naawa po ako doon and doon, hindi siya yung dapat magsasabi nun. It should be coming from me because ako yung naagrabyado talaga. Sa ating mong mga buhay, before you give your forgiveness, ikaw dapat yung naagrabyado. And God the Father is so amazing because siya naman po talaga yung, at first, even buhay po ni Adan at Eve, di ba? Doon po tayo una nagkasala. Siya naman po talaga yung, hindi po naagrabyado yung term eh. Sa kanya po nagkasala. That's the more appropriate po. Sa kanya po nagkasala. And that's the reason why no one from here in heaven magsasabi sa'yo na pinapatawad na kita unless he received that kind of forgiveness from the Father. At kapag naramdaman mo yung forgiveness, and that's the only time that you are also forgiving. Kasi naranasan mo. Amen po, alam mo yung experience kapag nagkakamali. That will enable you to forgive. Pero kung ikaw sa buong buhay mo, wala pang nagkamali sa'yo, at never ka pang nag-forgive, mahirap po talaga magpatawad. Again, love is forgiven. Next po, ang nature ng pagmamahal na pinakita po sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo, it's unconditional. And as we all know, kapag sinabi pong unconditional, even when we were sinners, God has loved us. Minahal niya na tayo kahit po tayo pa po ay makasalanan. At ito po ay makikita po talaga natin kung paano pong ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay sa atin. Alam niyo po, hindi pa naman po natin kilala ang Panginoong Jesucristo nun, di ba? Amen po? Pero kasama nga po doon sa pangalan na yun, more than 2,000 years ago, nung siya po'y namatay sa Calvary. Imagine, no? Hindi ka pa pinapanganak, pero nandun na yung pangalan mo. That's how unconditional our God is. And even right now, I'll be, yung ngayong mga moment na to, alam niyo po ngayon, paglalapit tayo sa Panginoon, ibang-ibang level po tayo ng kasalanan. Kasalanan pa rin naman po yan. Pero much is given, much is required. Kaya mas nagiging mabigat ang kasalanan po natin when we know something na alam nating tama at hindi po natin ginawa. Doon po nas nabibigatan. Pero when we come back to the Lord, ang Panginoon napaka-unconditional niya talaga. As long as you have that pure heart to really ask for forgiveness, wala siyang ibang bibigay sa'yo kundi forgiveness. Amen po? Napaka-unconditional.
And siguro po isang topic po yung pag-discuss po natin, no? So, let's have the third one, and that is self-sacrificing. And this is something po that I mentioned po kanina, no? Self-sacrificing. Hindi ka maghahanap ng iba for the sacrifice, ikaw talaga. And that is Jesus Christ Himself. Siya talaga yung sacrifice. Siya talaga yung pinang-offer. Siya talaga. And this is something that we know when we love someone. Hindi pwedeng hindi ka talaga magbibigay. Hindi talaga pwede. Oras mo, panahon mo, lakas mo, even yung kindness mo, ibibigay mo talaga, susugal ka talaga when you love someone. Whether a family member or not. Because that is really the nature of love. Sabi po rito sa Ephesians 5, it says, as Christ had loved us, had given Himself for us as an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. And it pleases the Lord when you give sacrifice. It pleases the Lord when you know ginagawa mo isang bagay, mahirap man sa'yo, painful man, ginagawa mo because you want to please the Lord. It pleases the Lord. So ikaw ba yung tao ngayon sa posisyon na yun na ang dami mong binibigay pero walang bumabalik pa? Parang walang balik, pero because you love the person you're giving out. And that is a sacrifice. Although wala pa yung balik sa'yo kapatid, the Lord knows and He is going to give you the reward po. And then the next one, kung meron pong set na standards natin, ito po yung atin pong lalakarin, pero meron pong perversion. Ano po yung perversion? Ito po yung gawa ng kaaway na kala mo pagmamahal siya, pero hindi pala. So in short, fake po. Fake. Diba, ang dami naman po talaga ngayon na fake. Bakit po fake? Kasi mas mura po. And although mas affordable siya, pero yung quality niya, hindi mo pa talaga ipagpapalit yung original po. Amen po. And then, sabi po sa perversion, but among you there must not even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or even because these are improper to God's holy people. Medyo, honestly, nahirapan po talaga akong i-connect siya kasi ang bilis po ng pangyayari on these verses. We're in on the first one, you're talking about the love of the Father, and then ngayon biglang, alam mo yun, the opposite of it, and that is perversion. Maano po siya, mahirap po siya intindihin talaga, technically, mahirap pong unawaan. Pero ang Diyos po ay napakabuti po sa bawat isa. It's really the Holy Spirit that will teach us how the words are put together and ano po talaga yung mensahe ng Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 3 and 4, at sabing binasa natin, but among you there must not even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or greed because these are improper to God's holy people. Bakit hindi pwede kahit a hint? Because our God the Father is holy. And we, as His children, are expected to be holy. Live a holy life because we are carrying His righteousness. Binabalot po tayo ng righteousness ng ating Panginoon through the blood of Jesus Christ. Sabi doon, nor should there be obscenity, foolish talk, coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. Ano po yan? Pag-iisa-isahin po. At sabi po sa next slide, ano po yung sinasabi po dito na perversion? Satan has sold false definition of love to the world and many have fallen into the trap of believing that whatever God establishes, Satan will counterfeit. Lahat talaga ng meron ng Panginoon, pina-counterfeit niya. Yan talaga nature ng Satan. And people in the world search for love, but it's not true love. It's Satan's perversion or misinterpretation. So paano po natin makikita na? If God is looking for purity and holiness upon our lives, and if God is always looking for the perfect version of us or the best version of us, this Satan will always focus on the desire, self-pleasure, and lust. Bakit? Madali kasi silang ma-access. Paano po? First one is that the first one is unholy deeds. Makikita po natin yan sa mga ginagawa po ng mga tao po nang wala po sa Panginoon. Or even po, yung mga tao po na hindi po naging buo ang pagkakakilala sa Panginoon. Because you can only do the unholy. Hindi po ibig sabihin nakakilala na po tayo sa Panginoon. Hindi na po tayo magkakasala. And that should be clear with everyone. Hindi po rin nakakilala na tayo sa Panginoon. Hindi tayo magkakasala. Pero this one, walang kahihiyan yung paggawa niya ng kasalanan. So this one, sabi dun, unholy deeds, fornication. So I will not dwell masyado dyan, but it comes from the word porneia, pornography. So ano po yan? Fornication, you are, ginagaya mo yung, remember sex is
design po for a marriage, pero out of it, nagiging dumi po siya. Para po siyang sa halaman. Di ba po yung lupa, pag nasa paso siya sa loob ng lupa at halaman, nag-nourish po siya ng plants. Tama po? Pero alisin niyo po natin ang lupa doon sa halaman na yun. Pag nilagay mo, okay, sa bahay niyo, kinalat mo yung lupa. Ang lupa, maganda siya, tama? It is used for growth. Pero pag yun, kinalat mo doon sa bahay mo, kasi sabi mo maganda kasi yung lupa, so okay lang ikalat natin sa bahay. Ano siya? Na-serve niya ba yung purpose niya? Kalat siya. Dumi siya. Lilinisin mo siya, tatanggalin mo siya. And that's what God has done with fornication. That's what Satan has done when it comes to fornication. Sex is very beautiful po for those people who are inside the marriage. Out of it, wala siya. It doesn't serve its purpose. And then sabi doon, uncleanliness. And this uncleanliness sa ating pong mga paggawa, of course, marami po talagang form ng uncleanliness. But it comes from pagnanakaw and even mga motives po na hindi po naaayon po sa kalukuran ng ating pong Panginoon kahit po nagmumukha po kung pagbibigay siya. But if it's glorifying to the self rather than glorifying to the Father, it will not mean anything. It's still unclean. Madumi pa rin po. Sa Tagalog, madumi po pa rin po. That's the reason why for something to be used in the kingdom of our living God, it is sanctified. Nililinis po. So kapatid, kasama po tayo sa nililinis ng Panginoon. Nilinis ng Panginoon at patuloy na nililinis as we come before Him. And then sabi doon, covetousness. Alam niyo po yung feeling na malalim po ito ha, marami po siyang nagmamanifest po siya sa mas malalim na kaparaanan. Pero yung pinaka rito is that, alam niyo po yung kapag nakita mo yung maganda, gusto mo, sa'yo siya. Kahit meron ka na, or kahit hindi mo naman siya mapapakinabangan. That's covetousness. Malalim po na salita, pagiging ganit po. Greed. Kahit nga po sa pagkain, tama po, busog ka na, pero gusto mo pa, at nakita mo pa, kakain ka kahit busog ka na. Simple lang po yun, pero it has different levels. At nagmamanifest po kapag po masyadong malalim na po talaga yung ugat. And the next one po is unholy deeds, and then the next one po is unholy speech. And this one is talagang napawawa ko in a sense na ganun ka-sensitive ang Panginoon. Pati yung pagsasalita mo talagang you have to set the standards. Sabi doon is filthiness. Ano po yung filthiness? Actually, related po silang lahat. Pero yung when it comes to filthiness, that's the reason why ang pagmumura po is talagang hindi po siya nakakalugod sa Panginoon. Because it's filthy. Madumi po. Hindi po nakakalugod. Yung meaning niya, hindi po nakakabless sa ibang tao. That's the reason why sa ibang tao, that is expression. Pero the word, it says that even in our speech, we have to be careful because we are the children of God and we have to walk in His love. And that's the reason why yung pagmumura po is not should be in our lips. And then sabi doon, foolish talking. Marami pong uri ng pagiging foolish sa pagsalita, pero pwede ko po bang sabihin, when it comes to chismis, it's foolish. When something that is not proven, it doesn't make any sense na pag-usapan siya. Ma'am, paano po naman po natin maiwasan? Hindi, kung ako naman po yung kinuwentuhan, hindi naman ako yung nagkwento, Sister Arlene. Then it should stop from you. It should stop with you. Makikinig ka pero hindi na mag-e-extend yan sa'yo. Or, kung ikaw, you have the conviction to say na, okay lang yan, we have to change the topic, then you have to change the topic. And can I say it in this church? Mas kilabutan tayo or mas magkaroon po tayo ng reverence to the Lord when we're talking about the people, when we are talking about the children of God. Hindi man kayo marinig niyan, but once you say something against Him, kanino kayo against? Sa tatay niya. Sino yung tatay niya? Ang ating pong Panginoon. Ating po Diyos Ama. So, we have to be very careful. And of course, jesting. Alam niyo po paano yung jesting? First time ko po siyang, although nakikita ko siya pero hindi ko talaga hinahanap. But this is portion ng teaching, sinerch ko po talaga. Although napakadali lang niya, alam niyo po ba kung ano po? Pagbibiro. Pagbibiro po na foul. And it's pagbibiro po na walang sense. Yes, it makes people laugh, but if it doesn't help the people, bless other people, huwag mo nang sabihin.
Grabe po yung standard, no? And makakasunod lang po talaga tayo when we walk in love. The next one po, sabi po dyan, is that we have to be grateful. Bakit pag galing from perversion, naging grateful naman po yung nature? Alam niyo po, sabi ko, bakit kaya pag perversion po, ang antidote, kailangan mo maging grateful para hindi ka maging pervert? Perversion. I'm coming from perversion po. I mean, para po, sorry for the term, yun yung nabanggit. Pero sabi doon, you have to be grateful para po hindi ka makaalis po sa linya po ng ating pong Panginoon. Bakit ganun kalalim po ang nilalaman po ng gratitude? Ang sabi po dyan sa ating pong pinag-aaralan po is, gusto ko pong basahin po yung sinabi po ng isa po sa mga pastors po, and sabi po ni Dr. Tony Evans, if you live in your Christian life with ingratitude, if you only look at what you don't have or can have because you are a Christian, then you are missing out on maximizing your spiritual potential, because the Christian life is much more made out of what you can enjoy under God as opposed to all the restrictions of God. Ano pong sabi po dyan? Kung ikaw po ay wala pong pasasalamat, ano po yung mangyayari? Makikita mo na ang rules ng Panginoon ay puro siya rules. Hindi po yan nakakatuwa sa'yo. Pero when you see these rules as something na talagang to protect you at para sa'yo, magiging iba po yung perspective mo dyan. And when we are in gratitude, ano po yung sinasabi dyan? Nakatingin po tayo sa mga bagay na wala po tayo. And that's the reason why nami-miss out po natin yung meron po tayo, yung blessing po na meron po sa atin. Grabe po, no? Babalik po tayo sa unang kasalanan po ni Eva at Adan. God has provided everything to them. Pero saan nakatingin si Eve? Doon sa nag-iisa po na hindi sa kanila binigay. There is an ingratitude there. Hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong tignan kung ano yung meron ka. And nung nabasa ko po ito, sobrang humingi po talaga ako ng sorry sa Panginoon personally, in a sense na marami pong bagay na meron ako that I don't ask the Lord for gratitude. Because, kasi it exists naman na, normal na nasa'yo siya. Pero alam niyo po, hindi daw dapat kayo. Kaya po sinasabi po sa atin, in all circumstances, we have to give thanks. Hindi pala siya dahil we have to give thanks lang, but because when we give thanks, it let us go back to our God, Creator. Kapag nagpapasalamat ka, automatic bumabalik ako kanino magaling. Sa ating Diyos Ama. Sa naggumawa sa'yo. When we give on, kapag nature mo na magpasalamat, at naging lifestyle mo siya, lahat ng meron ka, nag-multiply siya, nagiging iba yung perspective mo sa Kanya. And then that's the reason why we have to be grateful. Sabihin nga po natin sa ating mga puso, magpasalamat ka. Sa ating puso, magpasalamat. Hindi po sa katabi niyo po sa inyo po mismo magpasalamat ka. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Now, what is the punishment of ignoring the Lord's command and to walk in love? Diba po? Ano po yung punishment ngayon kung tayo po ay hindi mag-walk in love? Kapag hindi po tayo grateful sa ating pong Panginoon, ano po yung magiging effect niya? Hahanapin po talaga natin yung wala tayo. Magiging mapala-complain po talaga tayo. At yung ano yung meron tayo, mabubulok siya at hindi po natin mapapakinabangan. Umaandar po yung oras. So let's now go to the penalty or yung ano po yung kapalit. Kung hindi po tayo maglalakad po, sabi po dan that the penalty will be, third is that, for this, you can be sure no immoral, impure, or greedy person, such a person is idolater, has any inheritance of the kingdom of Christ and of God. And this is, direct po. Wala pong pasigoy-sigoy. Kung ito po, paligoy-ligoy. Kung ito po ay meron ka, wala po doon, sabi doon, hindi ka pwede doon sa kalangitan. That's the reason why we really need the righteousness of the Lord. To be like this. To be like this. Kasi ang dami pong, bawat kilos natin, we cannot, unless we really give everything to God, and even our minds, nakaset siya sa highly standards. That's the only time that we can follow. Sabi po dyan sa Titus 2:11-12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Para sa lahat po ang
walang salvation, but again, we have to accept Jesus Christ as our Savior. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. The Spirit of the Lord that is in us will help us to say no to ungodliness. And that should be every day nating paglapit sa Panginoon. Because kapag hindi po natin naging lifestyle siya, hindi po talaga tayo makakasunod. Even ako po na nagsasalita sa inyo pong harapan, it's really, yun po yung kinakatakot ko. That's the fear that I have. Yung hindi po tayo makasunod sa pinagagawa ng Panginoon. Because everything naman, kahit wala po, alam niyo po kahit the basic rule is lahat ng ginagawa natin may kapalit. But in the spiritual world, lahat ng ginagawa nating mali or kasalanan po, ang kapalit po, hindi lang po basta-basta kapalit, buhay po. That's the reason why Jesus Himself is the only perfect sacrifice to cover all our sins. Meron po talagang rules that we follow. That's the reason why para po hindi po tayo dumating sa point na ma-disqualify po tayo sa nais na ibigay sa atin ng Panginoon, we have to follow His command. Ano po yung command ng ating pong Panginoon? This is verse 6, let no one deceive you with empty words. Wala. Huwag kayong papayag na mayroong tao sa buhay niyo that will disqualify you to get what you have, your inherit, yung tawag doon, yung pamana ng Panginoon sa iyo na buhay. If that person caused you to sin, of course we love them. But if God tells you to let go, masakit man, but love is sacrifice. You have to. We have to. I have to. At hindi na naman po yan sa tao, even sa mga bagay na meron po tayo. If God tells you to let it go because it will divert your attention, let go. Again, let no one deceive you with empty words. That's why the Word of God is very powerful, useful in our lives, because everything makes sense with the Word of God. Out of the Word of God, it's empty. Walang saysay, walang kabuluhan. Senseless. Kahit sabihin ng iba sa inyo na okay lang yan, marami naman nang gumagawa niyan. That's empty words. How do you identify empty words? Pag sinasabi ng iba sa inyo na maganda ka, or gwapo ka, pero parang lagi na namang sinasabi yon, tapos sa sunod nun is may hihingiin siya sa'yo. Sarap ba? Sarap marinig. It's empty po. Because it doesn't come from a pure intention. It doesn't make sense. Sabi po dito, again, because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Darating ang galit ng Panginoon sa lahat ng tao na hindi po susunod sa Kanya. Kaya po sabi doon, therefore do not be partners with them. Instead, we have to walk in love. Kaya po napakahalaga kung kanino po tayo dumidikit every day. Kung kanino po yung fellowship natin. Sa mga mag-asawa, wala po akong asawa, pero kayo po yung pinagpala kung kayo po yung binigyan ng Panginoon. And I'm sure binigyan kayo ng Panginoon ng isang tao na sumasamba rin po sa Kanya. Iisa kayo ng Diyos na pinaglilingkuran. You must be very blessed. Amen po? At doon naman po sa mga single, kahit po 14 yun, huwag po kayong mag-alala. Because the Lord has provided someone new, and that's the faith that we have. Alam niyo po, minsan, dati po na-offend ako when someone, bakit wala pa ganyan? Pero alam niyo po, this time I don't get offended na po. Especially if this person doesn't know me. It doesn't make sense to me. Kung ano yung opinion niya, it doesn't make sense to me kung hindi niya naman ako kilala. It will only make sense to me pag ang nagsabi sa'yo, pamilya mo, kaibigan mo, because they know you already, tapos tinatanong ka pa nila. Parang alam mo naman yung buhay ko, di ba? Pero pag sa ibang tao, it doesn't make sense. That's the reason why napakahalaga po ng mga tao sa paligid natin. Amen po? At ang katotohanan po, hindi po kayo pwede pong pumili ng pamilya nyo. Yan na po yan. So, pakikisamahan nyo na po yan. You have to walk in love with them. You have to be in love with them. Kung hindi pa po, wala pa po tayo sa ganung stage, we have to follow God's word to be able to walk in love with them. Amen po?
And it's a process. And babalik ko ako sa story ko kanina po, no? Sabi ko, nung when I was young, sunod ako ng sunod sa dati. Kaya ngayon po malaki na ako, nakakilala sa Panginoon. Nakita ko na po yung mga mali. Amen po? Pero anong gagawin mo pag may nakikita kang mali? It was a struggle for me ng matagal na panahon. Pero I thank the Lord ngayon, struggle pa rin siya. Pero mas na-handle na namin ng mas okay kumpara before. Before, sobra talagang nasasagot ko pa. But right now, kung kailangan mong ibigay lahat, kasi mahirap pala sa isang ama na kapag kung before siya yung provider, pero pag dumating po sa point na hindi na po siya makakapag-provide, iba na rin po yung effect sa kanya. And I understand that because it's in the Bible po talaga that our fathers are great providers. Amen po? But if they don't provide na or wala na sa ganung posisyon, nagkakaroon po yun ng ibang aspeto sa kanilang pride. And sa mga anak, you have to understand that. Dumadaan din sila sa proseso. And kayo po yung, kung kayo po ay nasa ganung estado para intindihin sila, please do extend your patience and understanding to them and be able, and we pray sa level po na mamahalin niyo po sila na kahit nakikita niyo na po yung mali, mamahalin niyo pa rin. Because we cannot choose our fathers here on earth. Pero sobrang nabibless po ako, and this is always my testimony, that it's not difficult for me to identify na meron pong Diyos talaga na mabuti. It's because also of my father. Kasi when I was young, sobrang ganda po talaga ng model niya sa akin. Yes, nasa sugalan ako, pero hindi ko naman po alam na sugalan yun. Ang alam ko po doon, it provides me something, that's why I'm there. So kung bago po kayong Christian, maaaring malapit po tayo sa Panginoon, maaaring because we get something from the Lord. But we do pray that you come to the point that you take your life as a Christian seriously, that even though God says no to you, when you ask something, you still follow the Lord. And we have to be grateful with what we have right now. Kaya I will end with this one, last word po. When we say walk in love, it means we have to be grateful as we obey. Para po mas maging madali ang pagiging Kristiyano po natin, we have to be grateful. Bilangin natin yung ano meron tayo. Mag-focus po tayo dun sa ano meron tayo. Because the Lord knows, our God the Father in heaven knows kung ano yung wala tayo. Alam niya na yan. Alam niya na rin yung gagawin dyan. But for whatever you have to make it to multiply. Para pagdating na nagkita tayo in the long run, nasabihin niya sa'yo, you are my good and faithful servant. Well done. Amen po? That's our goal. Lahat ay tumayo po sa ating pong Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos po natin ay mabuti, ang Diyos Ama po natin ay mabuti. And as we walk in love with Him, one thing po that I would like to share with everyone is unless you look at our God the Father as someone po na hindi lang po someone na nagpo-provide sa iyo. Pero katulad po ng hangin na siya talaga yung hangin mo. Sa Kanya ka talaga humihinga. That's the only time that you will learn how to love our God as with your mind, with your soul, with your spirit, with the who you are. When you learn how to breathe, na siya talaga yung hinihinga mo. And ito po yung aawitin po natin ngayon. And ito pong awit na ito baka hindi po familiar po sa bawat isa. Hindi rin po ako masyadong familiar, to be honest. But I was so blessed with this song because this is written by someone na hindi po talaga siya composer. Mag-asawa po sila. Siya po yung tipong hindi po siya composer. Yung asawa niya po yung composer. Pero nung times po na tinatanong niya yung Panginoon, bakit Lord nangyayari ito sa akin? Bakit nawala yung taong to na inaasahan ko? Bakit? So ang dami niyang tanong sa Panginoon. So what she did is she closed her closet. Tapos tinanong niya yung Panginoon. Pero ito yung inawit niya sa Panginoon out of her heart. And this song was only sung in the public po after 5 years. Yung song niya, hindi ko po yan inaawit po kasi kapag maawit po ako sa Panginoon, dumadating ako sa may point, ang lagi ko pong inaawit sa Panginoon is Draw Me Close to You. Di ba yung song na yun? Draw me close to you, never let me go. Pero itong song na to, hindi ko po inaawit kasi parang ang lalim po ng ugot, hindi ko maawit. Personally, hindi
mo kilala ang Panginoon, that's how you come to our God. Because He will continually reveal who He is. I'm lost without you. The truth, Lord. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Personally sing to your God, the Father, the way you know who your Father is in heaven, because He is faithful, He is our true God, He is holy, He is our provider, He is the Son. We all stand for Him. Hallelujah. I'm lost without Father God, we truly be desperate, Lord, in your love, in your presence. We thank you, Father God in heaven. You give your Son Jesus into our lives. Thank you so much for your unfailing love to us. Thank you, Heavenly Father, that truly to you alone, all the glory, all the honor, and our praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Napakagandang katuroan na nagbibigay ng encouragement sa bawat po isa sa atin. Yung last word ng awit na ito. Na yun, nasabi, I am lost without you. Kapag wala tayo sa Panginoon, katulad po tayo ng isang taong naglalakbay sa mundong ito sa kawalan. Amen. Subalit, meron tayong Diyos sa puso po natin, tayo po ay hindi nawawala. Amen? Mayroong gabay at patnubay na ginagawa ng Diyos. Tayo po ngayon ay darako na sa offering time. At yung generous giving na tinatawag, nais ko lang po i-share. Pakipos, praise God, sa 2 Corinthians. Amen. Praise the Lord. In the book of 2 Corinthians 9:6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whosoever sows sparingly will also reap generously. In verse 7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Amen. In the book of, and ito po yung napakaganda sapagkat ang sabi po rito, in God is able. May kakayanan po ang Diyos to make all grace abound to you. Gagawin kayang-kaya may kakayanan ng Diyos ng lahat ng biyaya ay kumbaga magiging sagana para sa iyo. That is all things, sa lahat ng bagay at all time, sa lahat ng oras, having all that you need, you will abound in every good work. In every good work, maging sa magandang mga gagawain. In the book of Malachi,
Praise God. 3:10, napakaliwanag po. Sabi po ron, bring the whole tithes into a storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Wala na pong kalalagyan. At ito pa, ang napakaganda sa buhay po natin na gagawin ng Diyos, if we give our tithes in offering, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruits, says the Lord Almighty. Ito po'y napakaganda. I will prevent pests from devouring your crop. O doon din naman tayo literally lahat magsasaka, pero lahat tayo po ay may income. Naalala ko po, nung ako po'y nasa company pa, sobrang trabaho, sobrang overtime, pati linggo, tinatrabaho ko, wala sa isip ko yung giving pang sarili lamang. Puro kahirapan buwan, dinanasakit at karamdaman. Alam ko yung devouring your crops. Ito po yung kumakain doon sa mga income natin nawawala. Alam mo, sa isang pamilya, magkaroon ka ng isang, sa pamimembro ng pamilya, magkaroon lang ng isang may sakit at karamdaman. Lahat na bunga ng iyong pinaghirapan, nawawala. Yun yung parang tinutukoy natin, devouring your crops. Kapag tayo po hindi nasanay sumunod sa kalooban ng Diyos, napakahirap pong mamuhay. Madalas kong i-testify during the time, puno ako ng overtime, grabe magtrabaho para lumaki ang income. Yung devouring my crops, yung sweldo ko po, nauubos lamang doon sa padoktor ng aking mana. Hindi mawala sa isip ko almost 3 to 4 times a week, dinadala ko sa doktor. Kaya walang saysay yung income ko. But if we obey the Lord, our God, in bringing our tithes 10% of our income, naniniwala po ako na there are no rooms enough for your blessing. Amen? Palakpakan na natin ang Panginoon. At isa pang verse na gusto kong yung Deuteronomy. But remember the Lord. Lagi nating alalahanin ang Diyos. Sa panahon na tayo po ay nagtatrabaho, anumang income natin, nagsisikap tayo, yung good works na yun, sino man naglalagay sa atin para magawa natin ang mabubuting magagandang bagay. Kaya ang paalala, sabi, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Doon ko lang. Ang Diyos pa rin po ang nagbibigay ng abilidad, talino sa iyo at sa akin para magkaroon tayo ng kayamanan sa mundo ito. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. At tayo mawit ng awit. Amen? Closing song before I pray at yung ating tithes and offering po sa magbibigay ang dito po sa Inibitahan mo tayo maging tayo po tumayo. Let's give thanks to our God. Yes. There is goodness Amen. and love and heavenly Pwede Father. rin habang maawit, dalhin nyo inyong ikapo at offering. As Father, Habang inaawit na natin ang Diyos ng pagpapasalamat. and we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. Amen. And all the hope we have, we praise you, God. And we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought
our declaration, Lord. We love you more. Panginoon, habang kami ay namubuhay, hayaan mo na patuloy mo kaming turuan na mahalin ka namin. Sapagkat ikaw ang unang umibig at nagmahal sa amin. Di man namin kayang suklian ang pag-ibig at pagmamahal mo. But still, Lord, we are declaring, mamahalin ka pa rin namin, Panginoon. Sa abot ng aming makakaya habang kami napumuhay, we will declare it, Lord, that we love you. Lord, maraming pong salamat sa buhay po ng aking mga kapatid sa bawat isa na gumanap, Panginoon, ng tungkulin at ng iyong salita. Lord, ang sabi mo doon sa Ephesians now, Lord, 5:6, Father God, letter B, O God, that those who are disobedient, the wrath of God will come to them. But Lord, in this place, we are obeying your will, O God, to give our 10%. And we are, Lord, declaring the blessing of giving, that there is no room enough for us, Lord, para sa blessing na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mapagbigay na kamay. Katulad ng nabanggit mo, Panginoon, na kami po ay magbigay ng 10% upang mapunuan ang pangangailangan ng iglesia kung saan naroon kami. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa larangan ng pagbibigay at cheerful giver, Lord, alam namin na mahal mo ang bawat isang mapagbigay bukas ang puso. Na siyang magiging daan upang ang programa, Panginoon, ang vision and mission ng GIL Church, Panginoon, even in evangelism, hayaan mo na magamit ang aming salapi na ibinalik namin sa iyo, Panginoon. Magamit na may kaayusan, maingatan at magamit upang patuloy na mapalawak man namin ang ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, we are planning to evangelize the whole Merville, Barangay Merville. We are planning to evangelize, Lord, the whole barangay of San Valley. We are planning, Lord, to evangelize the whole barangay of Marcelo in all the residents of these 3 barangay, Father God. We entrust to you the program of evangelism, Lord. Be with us, lead us, guide us, Lord, to evangelize this barangay, Panginoon, for the salvation of all residents of these 3 barangay. Salamat po, Panginoon. And I pray, Panginoon, na maganap sa buhay ng bawat isa ang pangako mo na maging sa aming, Panginoon, pagbibigay na yun, maranasan ang kasaganaan ng buhay. Lord, I pray for good health sa buhay ng bawat isa. Because out the devouring of our crops, we can sell, Lord, all the works in the plans of the enemy of your people. All the generous giver of God, we can sell all the works in the plans of the enemy. In the mighty name of Jesus, Lord, we are using the authority that you have given to us, that we can bind all the works in the plans of the enemy. Panginoon, you tell us that you, Lord, Lord, we bind the works of the enemy. If we lose it, Lord, the heaven also, Lord, will lose it. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagwawakas ng gawain ito, Panginoon. As I entrust to you ang buhay po ng bawat isang aking mga kapatid. Lord, ang iyong pag-iingat, even Lord, hindi po kami, Panginoon, sakop, Panginoon, ng COVID-19 virus na ito, Panginoon. Lord, I pray for your protection. I pray for the covering of your blood.
Yes, Lord. Hallelujah. Upang wakasan, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa aming pansamantalang pisikal na paghiwa-walay. Hayaan mo, Panginoon, na ang gabay ng Banal na Espiritu, ang pagtuturo mo sa bawat isa sa amin, ay manatili po sa pang-araw-araw naming pamumuhay na siyang gagabay o magbibigay ng kalaman, karunungan sa amin upang kami malayo sa anumang gawa o plano ng kaaway. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan, ito po ang samot dalangin namin sa pangalan po ni Jesus, ang nagpo'y magsabi na Amen. Amen. God